Anong masasabi mo dito? Arms. Oh! Yung... Di na agad. Nalikausap ah. Habang nagkasalita siya, nagmamahal ah. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Pasok sir. Hi sir. Wow, meron tayong ano ngayon ha? Morning. Meron tayong katana ngayon. Siyempre, alam natin agad kung nagdala mo. Kasi nagpa-appointment ka. Mark NC. Mark, taga saan kayo Mark? Kainta, pero ang probinsya namin is Zambales. Oh. Mukhang ano to ah. World War II? World War II ba to? Probably, yeah. Ito po. Siyempre, hindi mo na magbukas. Oh, bagong-bago yung blade ah. Okay. Sige, tanong muna sir. Saan nyo ba nakuha ito? Okay, kasi, well, yun nga, yung lolo ko is from Zambales. So, yung house nila doon is ginawang residence ng mga naval officers. Ginawang residence ng naval officers? Ng Hapon. Yung ng mga Hapon. okay. Tinake over, bali. So, ano siya nun? Hindi niya pag-aari nun. Parang sineserve niya yung mga ano, yung mga Japanese. Mga Japanese. So, nung umalis, so may mga naiwang mga ano, etong isa sa, tatlo to eh. May mga kapatid to, tatlo. Pero yung mga pinsan ko, pinaglaro. Putol-putol na. Ito lang nabuhay. Ito lang nabuhay. Kasi hindi pinalaro sa amin ni Papa. Ito na lang nabuhay. Okay. So, mamaya malalaman natin kung ano to, no? Kasi, well, alam ko lang siya, World War II, pero hindi ko alam exactly kung anong value, ano ba gagawin natin dito, sir? Siguro po, i-appraise po muna natin. I-appraise natin. And then, kung magkakasundo tayo, no problem, we can, okay. Ako, naiintindihan ko, kailangan nyo rin kumita, tayo, para everybody happy ba? Kasi, ang kwento po niyan talaga, nag-aalis kami ng death sa bahay. I mean, yung lahat ng may bahid ng kamatayan ba? Kasi, my father is diagnosed ng stage 2 cancer. So, nagtatanggal tayo ng mga hindi dapat na anong kamatayan. Anong klase pong ano yan? Kasi klaseng cancer? Parang Anyway, ayan po. Okay, so wala kayong idea sa price. Gusto niyo pa-appraise. Yes. And then at the same time, kapag tama yung ano natin, let's Sige. Ako naman personally, hindi ko wala kung gusto ko to. Kasi may mga ibang maraming actually blades ngayon na magbibenta. So tingnan natin kung alin dito yung magugustuhan natin. Kung anong magugustuhan natin dito sa mga blades na ibibenta. Sure. Sige, so tawagin na natin yung ating expert. Si Jack. Halika, may papakita ko sa'yo. Anong masasabi mo dito? Okay. So, right off the bat, ito yung tinatawag na gunto. Specifically, Kai Gunto. Gunto means military sword. Kai Gunto, parang navy or naval military sword. So, one thing I've noticed, wala na yung tinatawag na ito. Meron siyang wrapping kasi dito yung cloth. So, wala na siya, and then nilagyan na lang netong leather wrap na to. Although, kung sino man naglagay na itong leather wrap na to, okay din kasi kung tutusin, period correct to eh. Ginagawa to during the period. Parang one way of yung para hindi maantay yung ito. So, pero tingin ko hindi naman ito yung
Hindi. Wait lang. Medyo loose siya. Pero may punit dito. Kasi binubuksan ko siya. Okay. Kaya pala. Okay. I try to open it kasi gusto kong baklasin siya sa ng mano-mano kasi nakita ko kung paano baklasin. Okay. And then hindi ko na tinuloy nung mukhang nakadikit. Okay. Kaya pala may punit. So ganito. Ako may kasalanan niya. DIY mo siya nang walang expert. Okay. So, which means to say, etong leather cover na to, hindi talaga to original sa espada na ito. Most probably. Ito hindi original. Hindi siya original dito sa espada Okay, na to. ang kwento sa akin, kasi baka mali din ang kwento ni Papa. Ang sabi niya, nilagay niya lang daw yan. Okay. Pero nung kaninang naririnig ko, baka mali naman yung pagkakakwento. I mean, mali yung pagkakaalala niya na siya naglagay. Kung sinasabi niyong same period, yung leather. Ay, hindi. I'm not saying na same period itong leather. Actually, kung titingnan mo, ano siya parang leatherette siya. Synthetic na. Oo. So, kailan ba nagsimula yung synthetic na leather? Hindi, as early as World War II meron eh. Pero, meron na. Pero yun nga lang, yung ginagamit noon, specifically ng mga Japanese, is parang rubberized canvas. So para siyang canvas fabric, and then yung parang outer layer niya, parang merong thin layer ng rubber. Ganon. Pero sa nakikita ko, hindi siya ganon. Kasi usually yung mga ganon, wala siyang ganitong grain eh. So ito, tingin ko hindi ito original dito sa ano. Pero yun nga lang is, kumbaga parang during the period may naglalagay ng ganito eh. Yeah. So nung nakita ko parang interesting. So, pero matabang utak na naglagay. Tapos, yun nga, naval sword siya. So makikita natin yun sa fittings. Iba kasi ang sa army eh. Ang army, ang tawag dito is ashi hanger, or I think haikan ang tawag nila dito in Japanese. Yung spelling nun? Haikan, haikan. Okay, para pag ginugol natin. So, eto kasi, yung ashi or haikan, I'm not 100% sure yung kung naalala ko kung tama, pero pag army kasi, dalawang bar ito na pag ganyan. Okay. Ito kasi isa lang yan. Ito yung may heart eh. Okay. So, naval ito. Ito din, itong 5-petal chrysanthemum na merong leaf dito, naval din to. Ito din, itong sa katana tawag dito kojiri eh. Pero I forgot yung term for gunto. Merong specific term kasi sa pagdating sa gunto may mga specific term eh. Yeah. So kabutogane, etc. ganon. Pero sa nakikita ko, navy. Ito rin navy. So all naval parts. Yeah. Sa madaling sabi, we can say na siguro talaga tong World War II period between 1941 up to 1943 or 44. 43 or 44. Okay. So ano yan? Issued yan ng Japanese government. Okay. That's a thing. There was, for officer swords, there was no such thing as issued swords. Okay. Kasi ang mga Japanese officers, they were required to purchase their own arms. Yung mga issued swords, yun yung may mga metal yung handle, yung aluminum yung handle, or yung copper. Okay. Yun yung mga binibigay sa mga sarhento. Yun ang mga issued swords. Or kung hindi man, So ito, officer sword dito. officer sword ito. So, ang mga gumamit nito is, given na ito ay naval, so lieutenant, captain, commander, pataas. So, ayun, and then, although, one question, eto bang part na ito, nandito na siya talaga nang nakuha ninyo? Okay. So, ako feeling ko nga, kasi lahat na nakita kong ganito is isa lang. Nagtataka ako bakit may pangalawa. Okay. Kasi ang Japanese naval sword was based on the tachi. Tachi is a kind of cavalry sword ng mga Japanese. That goes way back to the Heian period, mga 1100 AD or mga around 1000. So, etong sword na to, parang it was patterned on that sword. Okay. And in fact, sa mga reenactment sa Japan, makakakita ka ng mga nagre-reenact ng mga parang mga Heian period. Pero ganito yung gamit kasi, kumbaga parang
yung masyado siyang nire-resemble yung mga earlier sword, yung mga Tachi. Yeah. So, parang yun yung pinagbasihan nito. Okay? And ngayon, kaya ako tinatanong kung eto ba talaga ay nandito kasi Ito lang yung hindi gumagalaw eh. Ito gumagalaw. Okay. So kasi normally, etong part na ito, nandito yan. So, nagulat ako, nandito siya kasi kapag Nalagay mo. nagre-reenact kasi ako dati. Reenactor ako. So, nagkikerry ako ng gunto. Yeah. Kapag etong Haikan, masyadong malayo dito, sa scabbard mouth, parang ano siya yung hindi balance. Tatamaan yung ano mo. Kasi parang nakaganito siya kapag kinerry mo. As suppose kung nandito siya, ganyan dapat siya, mas madali siyang i-carry. Hindi siya harang. Pag ito kasi nakasagabal eh. So, yun lang naman. Posibleng na move yan. Possible. Kung may wala namang markings, no? I mean, na naurong or whatever. Baka naman yan yung type nung nung carrier. Possible kasi nga ang Japanese officers required to purchase their own arms, so parang malaya silang i-customize yung mga swords nila. So nakaganon yan, nakababa. Parang sa yan, yung sa bike, di ba? Yung sa upuan mo sa bike. Ikaw bahala kung anong gusto mong height. Pero ganun din yan. Ayun, possible yun. Good afternoon po. Good afternoon po. Ano yung atin? May dala po ko dito mga medal, at the same time Philippine medal at saka yung mga bansa na hindi ko maintindihan ng sulat. Japan Philippine yata po. medal. Opo. Okay, sige, buksan natin. Ba, ano to mga token ito. Ito token ng ano to. 20th anniversary ng Marinduque mining. Ito 400 years of Christianization of the Philippines. Nakasampok pala kayo, sir. Las Piñas po. Layo Dayo na talaga. Dinayo pa kayo. Traffic Ayun. Wow, ito mga to. Japanese na medals to Ayan, saan naman nakuha to, sir? Paano napunta dito sa Pilipinas kaya yan? Ay, yung po, yung mga inalok din sa akin. Well, itong mga medal may kasama pang yung mga mon. Magkakasama po yun Kaya ninalok sa akin. Sabi ko hindi nga mabasa. Sabi niya samurai parang panahon na yun. While ito nga medal ng World War yata po. Okay, sige. So itong dalawang to, medyo kabisado natin yan kasi Pilipinas. Pero dito hindi natin alam hindi tayo marunong magbasa ito. Parang singkit natin. Hindi pa rin hindi natin mababa to. Basa. So ang gagawin natin dyan, natin yan. Google Lens natin yan. Japanese Army Emblem Insignia. China Incident. Meron sa carousel. Kung ano talaga makikita mo pag nagano ka. Okay. Manchukuo Incident Medal. Yun pala yun. Manchurian Incident. Tingnan natin yung presyo niya. Pero ito, ito yung selling price nila. Okay, so ito ay may dalawang helmet. Yan, yung problema nito kulang yung niya. So nakita natin online ang value niya may nabibenta mga $23. Teka, bago tayo magtuloy. Magkano pala to, sir? Kaya na po, paano mo best offer nyo? Kaya kanina yung sinabi ko, meron ka na best offer. Ayun nga, hindi maintindihan po Nako! Pero hindi World War II to, 1931 ito. Before pa. So nung alabas, parang rin siya, parang ganun din yung presyo. Nakakatawa lang pa dumabot pa dito yung mga medal yung bulsa rin. Oo nga. Nag-travel pay. So ito ay sabihin natin tig 1,000 sa mabibenta. Ito naman tig 300 to 500 mabibenta. So siyempre kailangan tayong kumita, so hindi natin pipilit sa ganung presyo. Kasi offer lang din niya Siguro historical din is ito 400 years yung Christian ng Philippines nag-umpisa doon Siguro 1,000.
Di na agad. Dali ka usap Ayun. Sige sir, thank you. Thank you. And sana hindi kami magtagal nito kasi mahirap ibenta to sa Pilipinas. Mukhang pang eBay ito. Magkano mo ba pag eBay? O pang eBay, pero kahit sa eBay mahirap. Tagal din. Mahirap din matagal na pagbenta. Ayan. Maraming salamat sir. Okay ba? Thank you, thank you. Yun po yung mga dala ko at story ka lang na offer ko kay sir na good deal na naman pa para susunod magka iba pang transactions na ganyan na magaganda. First time nga nagdala dito and sana makakaulit ang gusto. Pabalik-balik. Based sa nakita ko, kapag ka may seal, it's different. Seal, what do you mean seal? Imperial seal, possible ba yun na meron ganyan? Oo, pero yung mga ganon, yung meron chrysanthemum sa blade, very rare. Yan Kasi yan. yon ginagawa yon sa grounds ng Yasukuni Shrine. Habang nagkasalita siya, nagmamahal Basta ako, Sir Angelo, kung saan happy lahat ng presyo, doon tayo. Sige, sige. Doon ako. Okay, thank you. Hindi ako Sinabi ko naman yung reason, di ba? Meron kayo ng jack ganyan. Meron ko ng similar dyan. Navy hindi, Army meron. Umakit ulit. Ayan na po. Special tool. Yun, gumagalaw. Oh kids do not try this at home. Baka sirain nyo naman yung mga katana nyo. Leave it to the experts. Masyado na kasing na-stuck Tingin ko, hindi pa natatanggal tong pin na to since 1944. Wow. So it adds the value again. Ayokong actually, as much as possible, ayokong gamitin tong damage yung oo. pin. Pero Tanggal na. yeah, Tanggal na? tanggal na. Uy. Ay, naku. Ano nangyari? Partial, meron pang natira pero Naku! pahawak ko. Wow. Yung bamboo peg niya nabulok na. So, pag squeeze ko ng ganon, na May naiwan. putol na siya, may naiwan. So pwede natin itulak pa, di ba? Pwede. Kung gagawa ka ng replacement, madali lang yung replacement. Kahit ako kayo, chopsticks na kawayan. Pero, kailangan natin ng something na Allen sana yun. Yung perang covered para safe tayo. Ito. Okay. Tanggal na? Baka doon sa ibabaw. Yung nalaglag. Doon sa ibabaw. Hindi ba kailangan tanggalin sa ibabaw? Hindi. Ayan no. Natin. Kasi normally ang tang nito hanggang dito lang Oh, yan. So, mga tugot na siya. Dapat. Gumagalaw siya pero yun nga. Sa tagal niya nang hindi natatanggal, gradual lang yung galaw niya Ayan, muro nga. Galing lang pala yan. Yung kailangan natin ng rubber mallet. Rubber mallet. Oo. Parang nabulok na yung wood. Well, hindi na, Meron ba sa hardware nun? Wala yata. Gato. Oh. Dapat gato, no? or kahoy na, ayan lang. Baka merong iba pa. Barbecue stick? Ano muna natin. Chopsticks? Dos por dos. Pero the original is really, Ayan na. Ayan, Nainitan na si Jack.
Nainita na. Pero yung original lock talaga is parang chopsticks na gano'n. Yung lock, Yeah, the bamboo. ay yung bamboo. Talagang bamboo peg lang siya. May copy yung tawag dun. So, Sa pagkakaalam ko, wala namang specific na bambong kailangan na. Sa pagkakaalam ko, bumili sa ano Japan. hindi naman. Sa Okay. pagkakaalam ko, smoke bamboo ang ideal kasi matibay yun eh. Pero sa mga replacement, lalo na nowadays, usually yung ibang collector, chopsticks na lang ginagawa eh. Kakain sila sa Chinese restaurant tapos yung bamboo chopsticks. Ginagawa lang eh. Pero namamangha rin ako dito sa blade mismo eh. Ang galing ng preservation niya eh. May reason kasi dyan. Yan, sige yan. So, Sige, yan. okay, eto na muna. So, hindi natin matanggal completely kasi stuck na yung blade. Balik muna tayo dun sa blade. Okay. Bakit hindi kinakalawang yan all these years? Remember, Navy sword ito. Salt water. Nasaan ang Navy? Nasa barko. Ang barko nasa dagat. Dagat. Oh. Salty ang tubig. Oh, corrosive yun. kalawang. Corrosive. Yan. Kaya ang ginawa ng Japanese Navy, stainless steel. Oh. Pero mahirap yung blade that time, di ba? I mean, yung metal, like stainless. So, Not yung technology necessarily. ng stainless Meron na. steel. Available na siya that time. Kailan ba nagsimula yung technology ng stainless steel? Hindi ako World War hanap. II ba? Hindi, actually much earlier sa pagkakala ko, earlier. late 1800s ata, meron na. Di Meron lang, na, okay. di lang ako 100% sure. Okay. Pero during World War II, ang isa sa mga actually even before World War II I think, siguro mga 1930s pa lang, kasi itong pattern na ganito, parang na-develop to 1937. Kaya to tinawag na Type 97 eh. Type 97. Oo. Okay. The specific type 97 kasi it was developed or designed in the year 2097 of the Japanese calendar. Okay. So yung 97 dun sa yung last two digits, yung 97, yun yung naging designation nito. Kaya type 97. Oh, Okay. okay. By that time, meron available na yung stainless steel in substantial numbers. Kaya nagawa nilang ma-develop to. I see. Pero totoo ba yun na pag kunyari yan, yung blade mo nakasaksak na or nakahiwa ng tao o kinakalawang na